Derek Jojo, nagagalaiti sa mga naglilink ng The Alibi series. Matinding babala sa mga Kimpaw fans, hindi namin sasayangin ang dugo at pawis. Isang matinding pambabatikos at nakakabinging sigaw ng pagkadismaya ang inihayag ni Derek Jojo, ang respetadong direktor ng inaabangang The Alibi series, matapos kumalat na parang wildfire sa iba't ibang social media platform ang mga illegal na eksena at snippets mula sa kanilang pinaghirapang proyekto. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malalim na sugat, hindi lamang sa produksyon kundi pati na rin sa puso ng mga taong nagbuwis ng oras, talento at literal na dugo at pawis para mabigyan ng di kalidad na palabas ang publiko. Ang sentro ng kontrobersya ay ang paglabag sa karapatan at ang lantad na kawalan ng respeto sa sining ng paggawa ng pelikula, lalo na sa panahon na nagsisikap ang industriya na makabangon at magtaguyod ng legal na pamamaraan ng panunood. Ang galit ni Derek Jojo ay hindi lamang isang simpleng pagkadismaya. Ito ay isang tahasang apila na may kasamang pakiusap at pagbabanta sa mga individual na walang iyan na nagpakalat ng mga pirated na kopya. Sa gitna ng lahat, ang kanyang mensahe ay sumasali sa mga taga-suporta ng Kimpaw, ang love team ni Kim Chiu at Paolo Avellino na siyang bibida sa nasabing series. Mga taong walang iniisip kundi ang kapakanan nila at para na lang walang pinag-aralan at nag-share at naglilik ng mga series na alam naman nating bawal, lalo pat hindi pa natatapos ang pelikula at kakasimula pa lamang ng series. Ito ay isang testamento ng kanyang pagmamahal sa sining, ngunit kasabay nito ang kanyang matinding pagkadismaya sa kawalan ng moralidad ng ilang manunood. Kaya sa uulitin, huwag na huwag ninyo ikakalat ang mga series sa kahit na anumang mga plataforma hanggat hindi pa ito natatapos ang lahat ng series at ang buong pelikula. Ang galit ni Derek Jojo. Sa isang serye ng emotional at direktang mga post sa social media, walang takot na isinulat ni Derek Jojo ang kanyang hinanakit. Binanggit niya ang sukdulang sakripisyo ng buong production team mula sa mga crew na nagpuyat o nagpupuyat at halos hindi na natutulog hanggang kina Kim Chiu at Paolo Avellino na nagtatrabaho sa ilalim ng matinding pagod at nakakapagod na schedule ng tiping sa gitna ng iba't ibang pagsubok at sakuna. Literal na dugo at pawis ang ginugol namin para magawa ang proyektong ito, giit niya. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng bigat na katotohanan, isang paalala na ang panunood ng illegal ay hindi lamang isang maliit na kasalanan, kundi isang direktang pag-atake sa kabuhayan at dignidad ng bawat taong nagtatrabaho o nagtrabaho sa proyekto, mula sa direktor, writer, actor hanggang sa utility. Ang leaks ay hindi lamang nagnakaw ng kita, kundi nang wawasak ang moral ng mga artista. Iyon din ang mga taong naghihirap at umaasang kikita ng malaki ang pelikula. Pero dahil nga sa inilik ito, ay magiging lesson na ang kanilang perang makukuha o ang kita ay magiging maliit dahil nga mahahati na ito sa iba't ibang mga plataforma at mga pelikulang ipinopost ng iba, mga taga-suporta ng mga content creator din kung binabanggit nila. Kaya naman, ang mga pangyayaring iyon ay hindi nagiging maganda at lubos ang galit ni Derek Jojo dahil gusto lang naman nila ay sundin ang mga plataforma, sundin ang mga rules at sundin ang kung ang dapat na sundin. Ang kanyang core message ay nakatuon sa pagtatanong kung bakit mas pinipili ng ilan ang illegal na panunood kung saan may legal at habang-kayang opinyon o option naman sa halagang $149 para sa panunood sa Prime Video. Ang halaga ng serbisyo ay malayo at magaan kumpara sa pinsalang dulot ng piracy. Binalaan din niya ang mga nagpapakalat sinasabing mas mahal pa ang bayad ninyo kumpara sa $149 sa Prime. Ang pahayag na ito ay may dalawang interpretasyon. Una, ang posibleng legal na gulo na haharapin ng mga lumalabag sa batas, isang paglabak sa intellectual property rights na may katumbas na parusa, at pangalawa, ang moral na halaga ng kawalan ng suporta sa sariling industriya at ang pagtatraidor sa pagsisikap ng mga idolo. Ang emosyon ni Derek Jojo ay kapansin-pansin at ito ay nagpapakita ng lalim ng kanyang pag-aalala. Pangatlo, ang proyekto, The Alibi at ang Kimpaw Phenomenon. Ang The Alibi series ay hindi lamang isang ordinaryong proyekto. Ito ay isa sa mga pinakahihintay na series sa local entertainment, dahil ito ang major comeback at matagumpay na reunion ng Kimpaw Love Team. Ang love team na ito ay may natatanging lugar sa puso ng Filipino viewers na nagugat sa kanilang unang pagtatambal at patuloy na lumaliko dahil sa off-screen kamara ni Kim Chiu at Paolo Avellino na matagal ng reyna ng Filipino entertainment, at si Paolo Avellino na kilala sa kanyang di kalidad na pag-arte at portrayal ng kaniyang mga karakter.
Ang series ay inaasahang mag-iisang blockbuster hit sa streaming platform ng Prime Video na naglalayong palakasin ang Filipino content sa pandaigdigang antas at magbukas ng pinto para sa iba pang mga Filipino creators. Pero yun na nga ang nangyari. Paano mangyayari ito kung kinakalat na nga ang mga series sa kung saan plataforma ay kung pwede naman dito sa legal na paraan at 149 pesos lang ay makakaya mo nang mapanood lahat ito. Pero bakit nga ba? Dahil mas gusto ng mga taong ang libre pero hindi nila alam ang mga parusang nag-aantay sa kanila. Ang malaking pundo at seryosong produksyon na ibinuhos sa The Alibay ay patunay sa ambisyon ng series na maging isang benchmark sa quality Filipino drama gamit ang modernong storytelling at world-class production values. Ang leaks ay hindi lamang nag-aalis ng kita sa kumpanya, kundi nagdudulot din ng malaking pagbawas sa momentum na at hype na inihanda para sa legal na pagpapalabas. Ang Kimpaw fans na kilala sa kanilang dedikasyon at walang sawang suporta ay inaasahan na magiging mga tagapagtanggol ng series at ng legal na panonood. Ang reaksyon ni Direk Jojo ay tumatagos lalo na sa mga fans na nagmamahal sa Kimpaw at nagiging paraan upang ipaalala ang tunay na kahulugan ng porta. Ang epekto ng illegal na pagpapakalat isang sakit sa industriya. Ang illegal na pagpapakalat o piracy ay matagal ng sakit ng industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Ang kultura ng libre at illegal na panonood ay direktang nagpapababa sa halaga ng sining at pinapatay ang sigla ng mga producers at artists na maglikha ng bago at makabaluhang content. Sa kaso ng The Alibay series, ang leak ay nagdulot ng seryosong banta sa financial viability ng proyekto. Ang streaming platform tulad ng Prime Video ay umaasa sa subscriptions at legal views para mabawi ang kanilang investment. Makita ang tagumpay ng kanilang desisyon na magdala ng Filipino content at ang punduhan pang susunod na proyekto at magbigay ng oportunidad sa maraming Filipino talents. Kung patuloy na magkakaroon ng leaks, ang resulta ay hindi lamang pagkalugi ng network o streaming platform, kundi kawalan ng trabaho para sa libo-libong crew members, writers, technical staff at supporting artists. Ito ay nagsasara ng oportunidad para sa mga Filipino entertainment na lumaki at makipagsabayan sa international market. Ang apela ni Direk Jojo ay isang desperadong pagtatangka na isalba ang kinabukasan hindi lang ng series, kundi ng industriya mismo. Ang Pilipino ay kilala sa pagiging makadiyos at makatao, ngunit ang piracy ay nagpapababa sa ating moral na kumpas at walang kagandahang loob. Panglima, ang tugon ng fans at ang etika ng suporta. Matapos kumalat ang pahayag ni Direk Jojo ay agad nagbigay ng samut-saring opinyon at komento ang mga fans. Marami sa loyal na Kimpaw supporters ang nagpahayag ng pagkadismaya at pagkahiya sa kilos ng mga nag-leak. Iginigiit nila na ang tunay na taga-suporta ay hindi kailanman gagawin ang illegal na panunood. Sabi ng isang netizens, nakakahiya ng ibang fans. Hindi ko nga alam kung totoo ba ng tagahanga. Simpleng instruction hindi kayang sundin. Ang mensahe ay malinaw. Ang suporta ay hindi dapat puro salita lang, kundi ipinapakita sa aksyon at legal na paraan sa pamamagitan ng tamang panonood. Dahil totoo naman ito, kailangan mong suportahan ang iyong mga iniidolo sa legal na paraan. Dahil ang inyong ginawa ay panigurado, makakasira lang sa kanila at magiging worse pa ay mawawalan pa sila ng trabaho, pelikula, endorsement at kung ano-ano pa ng dahil lang sa mga gagawa niyong sinasabing supporters. Pero yun pala hindi.